Okay, part 3. So, sa Genesis 3, kudita nga yun. Talagang, take over yun ni si Satanas. Kasi meron din yung sa Luke 4 eh. Diba? Si Satanas, tinempt niya si Jesus. Diba? Sabi niya, pinakita niya kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo. Vision yun. A high mountain, pinakita niya lahat ng kaharian sa mundo. Pero vision yun sa atin. Kasi alam natin ngayon, bilog ang mundo eh. So, kasi sa kanila nun, flat earth, di ba? Flat earth. Kaya yung Bible, gumamit ng lingwahe na naiintindihan ng mga tao. Kasi ang Holy Spirit, gumamit siya ng, ng instrumentong tao. Kaya si Jesus, 100% God, 100% man, right? Yung Bible, ganun din. 100% Word of God, pero Word of man din siya, di ba? Kasi may human authors din eh. Pero ultimately, Word of God siya. So, divine and human, both divine and human ang Bible. Ngayon, pinakita nga, so ang understanding natin ngayon, modern people, modern humans, it's a vision. Pinakita kay Jesus lahat ng kaharian ng mundo. Sabi ni Satanas, ibinigay ito sa akin. Ngayon, kung sasambahin mo ko, ibibigay ko itong lahat sa iyo. Hindi naman, wala, si Jesus, hindi naman umangal, sinungaling ka, hindi naman sa iyo yan eh. Di ba? Nowhere in the Bible na dinisprove yun, na talagang all the kingdoms of the world, lahat ng kaharian sa mundo ay ibinigay kay Satanas, at pwedeng ibigay din ni Satanas sa kung kanino niya gusto. So totoo 'yun, di ba? Totoo yung sinabi ni Satanas na 'yon. Kaya hindi naman lahat ng sinasabi ni Satanas kasinungalingan eh. Meron ding katotohanan eh. Pero yun nga, hinahaluan niya ng kasinungalingan, kaya nakaka-deceive eh. Kasi kung lahat ng sinasabi niya puro kasinungalingan, hindi na siya makaka-deceive. Ang mga kasinungalingan ni Satanas, to deceive, para mang-deceive. Hindi lang para magsinungaling, kundi para maloko tayo, masila tayo. O sabi ni Jesus, it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. O, di ba? So, sinong nagbigay kay Satanas? Hindi ang Diyos. Hindi binigay ng Diyos. Wala naman sa Bible na binigay ng Diyos ang lahat ng kaharian ng mundo kay Satanas. O, yung mga tao nagbigay sa kanya. And initially, si Adan yon. Kasi nga, ang buong mundo, di ba, made in the image and the likeness of God. Si Adan at si Eva at lahat ng sangkatauhan. So, meaning, like God tayo, katulad tayo ng Diyos, na mga reyna at mga hari. Diba? Mga reyna at mga hari. Okay, kung kung non-binary ka, monarch. Lahat tayo, hindi naman monarch, basta tayo, rulers. Ayan, ruler. O regent. O, diba? Regent. We are all regents. So, ngayon, yun ang nangyari sa sa Garden of Eden. Pinagkatiwala ng Diyos kay Adan at kay Eva lahat. Sabi niya, kayo ang maghari, di ba? Have dominion sa lahat. Alagaan niyo ang lahat. Stewardship, pinagkatiwala. So, ngayon, sabi ni Satanas, huwag kayong sumunod sa Diyos. Kainin niyo yung prutas na yan. Nung kinain nila yon, that is worshiping Satan. Sumunod sila kay Satanas eh. Sinuway nila ang Diyos. So, hindi na sila worshiper ng Diyos. Sinunod nila si Satanas. So, worshiper na sila ni Satanas. Diba? So, hindi lang yung basta-basta pagkain ng pagkain ng pinagbawal na prutas. Okay, nagkaroon na ng alyansa si Satanas at ang sangkatauhan through Adam. Okay? Dahil si Adam ang head eh.
responsibilidad ni Adan yun. Kasi malaki ang pananagutan ng lalaki, di ba? So ngayon, kaya tayo mga lalaki, dapat tayo pinaka-humble, pinaka-servant sa lahat. So, parable of the nangyari. Yan ang talagang masasamang katiwala. Si Adan ang original na masamang katiwala. Okay. So ngayon, naging God of this world na si Satanas, na-enslave naman ngayon ng tao. Ayun ang deception. Naging Diyos kasi may self-autonomy na ang tao, pero hindi rin siya malaya kasi naging alipin na siya ng kasalanan, naging alipin siya ni Satanas at naging alipin siya ng kamatayan. At ang destiny, hell, and then ultimately, lake of fire. O, yun nga sa atin. Lake of God's wrath. Lake of God's wrath. So, mga kapatid, yung noon pa man, nandiyan pa ako sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro, etc., Iligan, ang tinuro ko talaga, yung promise. Kasi nga, si Abel at Cain at Abel na tayo. Si Abel ang pinili. Okay, so siya yung magiging ninuno ng Mesyas. So yung promise sa kanya. So ayaw ni Cain. Gusto ni Cain siyang may-ari ng lahat, siya ang bossing, siya ang hari, di ba? Hindi siya ma-under kay Abel. Hindi siya pero yun nga, the inheritance, di ba? Ganun din kasing issue with Jacob and Esau, di ba? Si Esau at saka si Jacob. Ganun din ang issue the inheritance, di ba? Yung promise ng Mesyas, ng darating na Mesyas, sino magiging ninuno? O kung sino yung magiging ninuno, yung mga salinlahi niya, yan ang magiging lahi ng mga regent, mga reyna, regent, saka hari, di ba? Yun na yun. So, anyway, yun nga, ganun ang issue. So, ganun din ang issue kay Cain at Abel. Pero include mo na ngayon yung talinghaga ng masamang mga katiwala, tungkol din yan sa lupa. Kasi, tatlo lang silang lalaki. Mamamatay si Adan, di hati sila ni Abel. Ngayon, siya ang pinili ng Diyos. Kasi nga, false believer. John chapter 3, tignan nyo na doon. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Hypocrite si Cain. So ngayon, kaya pinili ng Diyos si Abel. Kasi si Abel, according naman sa Hebrews 11, siya yung sincere believer. Ang sincere believer si Abel. So, mas maraming siyang mamanahin at saka yung promise, yung divine promise sa kanya. So yung Mesyas manggagaling sa kanya, so yung lahi ni Abel mas magiging superior. At ang lahi naman ni Cain ay magiging inferior. Ayaw niya yon. Instead sana na magrepent siya at mag-submit sa kalooban ng Diyos, maski maging inferior siya, di ba? At yung salinlahi niya maging inferior, okay lang kasi God's will be done. Kung ano yung binigay ng Diyos sa akin, yun lang tatanggapin ko. Hindi naman masama ang Diyos Siyang masama kasi hypocrite siya, di ba? Kaso, pinili niyang patayin yung kapatid niya para yung promise sa kanya na. Lahat ng inheritance sa kanya mapupunta, masosolo niya lahat. Para siyang si Adan, solo nila Adan lahat, di ba? So, siya na yung pangalawang Adan. Si Cain na. Ngayon, nagmilagro naman ng Diyos. Kasi parang mahirap magkaanak ng lalaki si Eva Basahin niyo yung Genesis chapter 4, parang hirap magkaanak ng lalaki si Eva. May mga luma akong video tungkol dyan. Kung matyaga kayong manood ng mga video ko, mapapag-aralan niyo yun. Kailangan ko talaga magsulat. Kung maaari nga, magsulat ako ng study Bible. Sana pahabain pa ng Diyos ang buhay ko para magawa ko ang lahat ng ito. Systematic theology. Biblical exegetical systematic theology. Tapos historical theology.
biblical theology, kailangan din. Siguro ganun, mga komentaryo. Anyway, may AI naman na eh, so baka sakaling magawa ko, tulungan tayo ng Diyos. Saka hindi sa puti galing, di ba? So yun lang, yung purity naman ng puso ko ang kailangan, kaya tayo nagpapa-therapy, mga kapatid. Kanina lang kausap ko yung aking therapist para sa substance use disorder. Tinatanggap ko yan, hindi ko kinakahiya yan. Hindi ko tinatago. Wala tayong may mga tinatago ako kasi iba na sobra na eh. Pero pagdating sa mga substance, marijuana at saka lang talaga. Marijuana at saka alak. Legal lang marijuana dito. Tsaka, legal lang marijuana dito. Tsaka, siyempre, pilosopo rin ako. Tsaka, marason. Marason din ako. Marason talaga ako, di ba? So ngayon, sabi ko, galing nga sa lupa yan eh. Di ba? Galing sa lupa yan, mga bulaklak. Bulaklak ng marijuana yan. Ano yan? Nature yan, di ba? So, basta pure lang yung binibili ko ng bulaklak. Ganun. Pero kailangan, nakakasira nga ng ulo. Pag inaraw-araw. So, pag-pray nyo ako kasi struggle ko talaga yan. No? Pero hindi na araw-araw Hindi na araw-araw. Twice a week. Twice a week. Nagmamariwana ako, mga kapatid. So, saka kasi, nag-iisa ako eh. Lagi ako nag-iisa lang eh. So, mahirap din kasi ang hirap magtiwala sa mga tao ngayon. Nahirapan ako magtiwala sa tao kasi may paranoia na ako. Paranoid ako eh. Diba? Kasi naman, may mga sign naman. Ba't niya sinabi yun? Diba? Ba't niya sinabi? Saka marami ring sign. Talaga naman totoo naman eh. Ano talaga sila? Imperyo. Imperyo sila. So, yung anyway, ayun na. Si Seth, milagro. Okay. So, si Cain, porsyado siya ng Genesis 3:15. Ang anak ng ahas. Mga anak ng ahas kontra sa mga anak ng babae. Yung mga anak ng ahas, yun yung mga non-believer at saka mga false believer. Yun namang anak ng babae, yun yung mga true believer, mga sincere believer. Ayan ay tinatawag natin ng mga repentant Christian. Mga repentant Christian, di ba? So, yun nga, pinatay ng porsyado din sa yun eh, di ba? Kasi yung kay Cain at Abel at kay Seth, porsyado. Kasi yung anak, may anak ng ahas, may anak ng babae. Yung anak ng ahas, kakagatin niya sa sakong, sa paa. Yung anak ng babae. Yung anak ng babae naman, dudurugin niya ang ulo ng ahas. Di ba? So, nangyari nga sa krus ng Kalbaryo yon. Si Cain, porsyado. Ngayon, siya yung anak ng ahas. Pinatay niya yung anak ng babae na si Abel. Si Cain, anak siya ng babae biologically, pero sa spiritually, anak siya ng ahas. Di wala nang anak ang babae na nagmilagro ngayon. Dumating ngayon si Seth. Ayan. So si Abel, porsyado siya ng Panginoong Hesukristo. Porsyado siya ng Panginoong Hesukristo, si Abel, si Cain, porsyado siya ng ng mga lahat ng mga non-believer, lalong-lalo na yung darating na Antichrist, yung final Antichrist, final 666, final beast. Ayan. Yan ang final na anak ng ahas na foreshadow si Cain. Si Abel naman, foreshadow ni Jesus na pinatay ng mga anak ng ahas. Di ba nung kinagalitan niya yung mga rinebuke niya yung mga Pariseo, Sadduceo, teachers of the law. Sabi niya, you brood of vipers. Di ba? Sa Tagalog yan angkan kayo ng mga ahas. Kaya ulupong. Angkan kayo ng mga ulupong. Di ba? Tagni-tagni. Ngayon, yung Egyptian Pharaoh.
Di ba may ahas yun sa ano niya, sa headdress niya? May ahas sila. Tsaka ano, yung symbol ng Egypt, di ba? Ahas talaga. So, ano yan, puro foreshadow lahat yan. Tapos yung Pharaoh, pinatay niya yung mga kapapanganak lang na mga Israelitas, di ba? O yun, di ba? So, Genesis foreshadow of the fulfillment of Genesis 3:15 sa Panginoong Jesucristo, foreshadow ng mangyayari sa Panginoong Jesucristo. Ganun din yung ano, yung Esau and Jacob, ganyan. Ismael, tsaka ano din, Ismael, Isaac, Esau and Jacob, Joseph and the brothers. Maano mo na yan, si Saul, ano, yung Egyptians versus Moses. Ano ba? Madami yan. Yung mga Israelites versus yung mga Canaanites. Tapos, si Saul versus si David. The prophets versus the evil kings of Israel. Hanggang napunta na nga kay Jesus, di ba? Okay? And then, si Jesus, kakalabanan niya yung final na Antichrist o 666 o beast na ayun ang final fulfillment, ayun ang final na anak ng ano, ng ahas. Okay? Si Seth, kasi hindi naman rinesurrect ng Diyos si Abel eh. In a sense, rinesurrect ng Panginoon si Abel through Seth. Pero hindi naman nagtuturo ang Bible ng reincarnation. So mali, walang reincarnation. Hindi po reincarnation si Seth. Hindi reincarnation ni Abel si Seth. Si Seth po ay bagong nilalang ng Diyos. Pero yung nga, foreshadow din siya ng Panginoong Jesucristo. Yung the resurrection of Jesus Christ, di ba? Foreshadow siya ng resurrection of the Lord Jesus Christ. Pinatay si Jesus Christ, the last Abel, the eschatological Abel, and then he was resurrected as the eschatological Seth. And then naalala niyo yung sabi dun sa Genesis 4, panahon ni Seth, people started to call upon the name of the Lord. So nagsimula ang corporate, ang interpretation ng maraming scholar diyan. Through Seth, nagsimula na yung corporate worship. Nagsimula yung corporate worship, mga kapatid. So si Jesus, di ba? Ayan naman, nagsimula naman sa kanya yung church. The church was born because of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. On and on, hanggang sa, yun nga, final, hanggang sa magkaroon na ng final beast. Tapos, papatayin ng final beast, ipe-persecute at papatayin ng imamartir ng final beast ang mga saints. Yan, sa Tagalog yan, mas maganda, hindi ang mga santo, ang mga banal. Ang mga banal. Meron akong classmate, si Jerry Banal. Hinahanap namin si Jerry Banal. Ano ba yan? Ba't di na namin mahanapan si Jerry Banal? Ang mga saints, mga mananampalataya at sumusunod kay Kristo, from Genesis to Revelation, ang tawag sa kanila saints, mga santos. Ayan. Santos, may mga pinsan din ako mga santos. Saka mga banal. Mga banal. Okay, so ang mga Kristiyano, tayo mga banal tayo. Binanal tayo ng dugo ni Kristo, binanal tayo ng Espiritu Santo. Definitive. At patuloy pa rin tayong binabanal. Ayan. So ngayon, ipe-persecute tayo. Ipe-persecute tayo, mga kapatid. And malulupig tayo ng 666. The final 666 will overcome the holy ones, the saints. Malulupig ng huling halimaw ang mga banal. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit pala. Kaya pala sabi ko, holy ang ginamit Hindi Holy Spirit pero powerful spirit din siya. Good spirit, loving spirit. Marami pa. Marami pang good attributes ng Holy Spirit. Glorious Spirit. Pero ang pinili, Holy. Holy Spirit. Sa lahat ng attribute ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, banal ang ginamit. Banal na Espiritu. Holy Spirit. Kasi nga, yun ang role niya. Tayo ay binanal niya
sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa pamamagitan niya at sa pamamagitan din ng salita ng Diyos at sa pamamagitan din ng the fellowship of the communion of believers, di ba? The communion of believers, the fellowship of believers at salita ng Diyos. At patuloy niya pa rin tayong binabanal, di ba? So anyway, mga kapatid, yun yung final, di ba? Final, may final pa. Tapos pagdating ng Panginoong Jesucristo, siya ang gagapi, hindi natin magagapi ang final 666. Etong si Trump, magagapi natin to eh. Kasi mamamatay din siya, di ba? Okay, hindi naman pwede bang anak niya ang pumalit sa kanya? Ewan ko ba sa puti kung ano, capital letter P na mga puti. Hindi naman siguro. Anyway, pero kaya nating magagapi natin si Trump, di ba? Magagapi natin si Xi Jinping. Magagapi natin si Putin. Talaga namang kailangan talagang magapi natin sila. Kasi hindi pa naman sila yung final eh. Pero yung final 666, mga kapatid, hindi natin magagapi. Only the second coming of Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo mismo, present. Not just in spirit, but present for the second time and forever. In the flesh na kasama natin. Gagapiin niya ang final 666 saka yung final false prophet at ilalabog sila, itatapon sila sa ilog ng puot ng Diyos, the lake of fire, the lake of God's wrath. Okay? So, yan ang kwento ng ng ganun din si Jesus, sabi ni Jesus, ganun pa rin, tuloy-tuloy lang ang kwento na etong mga Pariseo, Saduceo, mga masasamang tao sa Israel nung panahon na yung Panginoong Jesucristo, papatayin nyo ako dahil ganyan nga. Kayo yung mga masasamang mga katiwala na gusto nyong angkinin na ang kaharian para sa sarili nyo. Gusto nyong angkinin na ang Israel para sa sarili nyo. Ganun ang nila, ganun ang yan. So, ganun din ang nangyari. Pagdating dito ng mga Anglo, European, conquistadores, na mga protestante, mga ebangheliko sa pangalan lang. So, quote-unquote protestant, quote-unquote evangelical. Ano yung ChatGPT? Evangelical ba yung mga pilgrims? Oo, kasi meaning gospel-centered sila. Pero professing Christian sila. Pero yun ang ginawa nila. Tungkol sa lupa ito. Yan sa Australia, ganun din ang ginawa nila. Canada, ganun din ang ginawa nila. New Zealand, ganun din ginawa nila. Mas masama sila kaysa sa mga Espanyol, sa mga Kastila. So, tsaka nakwento ko na sa inyo yung sa mga Kastila, di ba? Ito, pinagpapatay nila, genocide talaga nila. Cain at Abel talaga nangyari dito. Cain at Abel talaga nangyari dito. Masasamang katiwala, pinatay ang mga native. 70% ng mga native inubos nila. Pati nga yung bison eh. Ano ba yung 2,000 miles o 20,000 miles. 2,000 miles lang naman siguro, hindi naman 20,000 miles. Ang dami naman 20,000 miles. Pero 2,000, siguro 2,000 miles lang. 2,000 miles ng mga bison. Ang dami talagang mga bison. Inubos ng mga European conquistadores, Anglo conquistadores. Etong mga Anglo. So, karumal-dumal lang ginawa. Ninakaw nila ang lupa, wala silang trabahante. Kasi yung mga Spanish saka mga Portuguese, sinasakop nila yung lupa, yung mga natibo, ginagawa nilang trabahador nila. Ginagawa nilang trabahante nila. So, peasants, ginagawa silang peasants. Kagaya sa atin sa Pilipinas, gano'n nangyari. Mexico, gano'n din. Yung Anglo, matindi. Inuubos nila yung mga native. Tapos, inalipin nila yung mga itim. Yun ang ginawa nilang alipin yung mga itim. Mas malalaki, mas malalakas yung mga itim. Kaya sa mga native, yung mga native maliliit lang. Yung mga itim, ang lalaki.
So, yun ang gusto nila. At saka, yun din, pagka kasi inubos nila yung mga native, una, di wala nang kanila na talaga tong lupa. Pinatay na nila yung pinagpapatay na nila yung original na may-ari So, ngayon, natatakot din yung mga yung mga itim kasi grabe pinag-uubos nila yung mga yung mga natibo. So uubusin din nila tayo. Kaya double-edged sword lagi din sila. So kaya natakot din yung mga itim, di ba? Tapos meron pa silang trabahador, di ba? Na mas malalakas, mas malalaki. Yung mga itim. Kaya grabe sila, grabing kasamaan talaga. Ang mahirap nga, ang masama, pinagpapatuloy pa rin ngayon at masasabi ko talaga sa inyo, layunin ng mga capital letter P na mga puti na ubusin ng mga itim, lalo na yung mga lalaking itim. At naranasan ko yan, person to person, na nasaksihan ko, naranasan ko, ganyan talaga sila sa mga itim na lalaki. And then, at kultura nila yon, white supremacist. Mga common na mga everyday na mga puti ay mga capital letter P karamihan. Kasi nga mga non-believer yung mga yan. So alipin sila ng kasalanan at alipin din sila ng mga demonyo. Kasama na yung mga genocide demons. Genocide demons, slavery demons, di ba? Kanila yan. Plunderer demons, extortioner demons. Kasi kagaya niyan yung grabe talaga. Basta, grabe. Haba pa ng lalo ang haba na nga nito. So anyway, nagpapatuloy mga kapatid, saka sa AI, nakikita ko din yan. Naranasan ko rin yan. Talagang layunin nilang ubusin talaga ang mga itim. Hindi lang marginalize Marginalize, step lang yan. Pero ang final na gusto nila, minamarginalize sila hanggang mawala na sila. Yan ang layunin nila. At yun, kinasasaya nila kasi non-believers simple nature yun. Masayang-masaya sila na nang-aapi sila, nanlulupig sila. Grabe sila. Pinagtatawanan nila yung mga itim. Yung mga joke nila, mga insider joke nila. Grabe. Grabe sila. Kasamaan talaga mga kapatid. Kasamaan talaga. So yan ang sitwasyon. Ngayon, tayo, biktima ng propaganda, lahat ng mga evangelical sa buong mundo, kasama ng mga katoliko, ang katoliko kailangan din magsisi. Kasi yung nagsimula ang lahat, yung tinatawag ng Age of Discovery. Tama ba yun? Age of Discovery. Dinidiscover nila ang buong mundo daw. Pero actually, kinoconquer nila ang buong mundo. So may papal bull, batas, na decree ng Papa, papal decree na nagdeklara na yan na Ferdinand, pangalan Ferdinand. Igrinant ng Santo Papa. Sinong Papa ba 'yon? Pope. Sinong Pope 'yon? Pope Alexander ba 'yon? Ewan ko na. Basta Pope Alexander yata. Basta isang Papa. Inano niya? I-decree niya mandated by the Pope, and which means by the Church, which means para sa kanila by God. Kaya God's will daw yung ginawa nilang pananakop pati sa Pilipinas. So ngayon, binigay niya grinant kay King Ferdinand and Queen Isabella yung mandate na sakupin ang mga bansa ng mga pagano, meaning yung mga native, mga pagano na hindi Christian. Ang hindi lang nila pwedeng sakupin yung mga lugar ng mga non-Christian o pagano na sinasakop sinasakop na ng isang Kristiyano. So ginaya yun ngayon ng mga Anglo. At mas malala ang ginawa ng mga Anglo. So, may kasalanan ng mga Katoliko, may kasalanan din ang mga Protestante. At mas masama ang Protestante kaysa sa mga Katoliko.
Kaya sabi ko, sa Isabela ako nakatira. President natin ngayon, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tatay niya, Ferdinand Marcos Sr. Hango kay King Ferdinand na binigyan ng mandato ng Santo Papa na manakop ng mga bansa at mga teritoryo ng mga hindi Kristiyano at hindi pa sinasakop ng Kristiyano. Ferdinand at Isabela, di ba? Presidente natin Ferdinand, tatay niya Ferdinand, dating diktador, di ba? The dictator, Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, ito naman Presidente Bongbong Marcos, Ferdinand siya. Ayan, doon galing ang mga pangalan na yan. Ngayon, galing ako sa probinsya ng Isabela. Hello, mga taga Isabela. I-redeem natin ang Isabela. Di ba? Pero doon nga galing ang pangalan natin. Kaya, itong ginagawa ko, bayad kasalanan. Nagbabayad tayo ng kasalanan. Hindi naman ibig sabihin na Jesus Christ ako. Hindi ko naman mababayaran talaga yung kasalanan. Pero, siguro maling term yung bayad kasalanan. Ang ibig sabihin lang nun, to redeem myself. Ayun, to redeem, to reverse the curse, di ba? Para may tama ang mali. Na yan. So anyway, eto naman mga Anglo, mga Protestante, mga Evangelical, nag-imbento ngayon ng mga doktrina na pabor sa kanila. Ginawa lang propaganda. Twist talaga nila yung hindi nila matwist yung Bible mismo, yung theology ng Bible ang twist nila. Again, the Bible is the Word of God. Theology or doctrine or dogma is or are the echo of the Word of God. Hindi nila matwist yung Word of God, yung Bible, Word of God. Natitwist nila yung theology, natitwist nila yung dogma, natitwist nila yung doktrina. So ito yung mga doktrina ngayon na nabanggit ko na dati. Post-millennialism at saka dispensationalism. Post-millennialism saka dispensationalism. So yung post-millennialism, yan ang ngayon ng mga mga MAGA. Mga MAGA, hardcore MAGA na mga quote-unquote, mga MAGA evangelical, yan, mga MAGA evangelical. Post-millennialism sila. Ay sa post-millennialism, before the second coming of Jesus Christ, magkakaroon ng 1,000 years na golden age. Ibig sabihin, magiging Kristiyano ang buong mundo. So sila daw yun. Hello. Si Trump ang gagamitin ng Diyos. Hello. Nag-guess na natin? Mali nga ang post-millennialism Mas okay pa yung amillennialism. Pero ang amillennialism is also post-millennialism. Pero sa amillennialism kasi, walang literal na 1,000 years. Kaya yung amillennialism, walang millennium. Millennium. No millennium. May millennium pero talinghaga lang siya. Itong panahon na to, millennium na ito. Nangyayari na ngayon yung harvest, nangyayari na ngayon yung nangyayari na harvest, nangyayari din yung persecution. Pero yun nga, ang nangyayari, parang conquistadorial din yun Yung amillennialism, conquistadorial din Kasi, yung mga, malaking pasalamat ko sa Mid-America Reform Seminary, di ba? Amillennial sila. Pero yung mga taga doon, mga professor ko, mga board of trustees, mga pastor, mga staff, mga volunteers, mga estudyante, mga alumni, etc. na mga amillennial, hindi naman lahat, pero marami sa kanila, sila, frozen chosen. Frozen chosen. Mahina sa evangelism, amillennial, pero mahina sa evangelism. Nakaka-frozen chosen yung amillennialism. At saka, Reformed theology, nakaka-frozen chosen talaga yan. Kailangan talaga ng Holy Spirit. Ngayon, ang lethal kasi, pagka reformed ka, tapos cessationist ka pa, wala ka talagang kaapoy-apoy. Wala kang kaapoy-apoy. Kaya mali din yung cessationism, total cessationism. Kasi ako, continuationist ako, pero masasabi ko rin partial
partial cessationist ako. Kasi hindi ako naniniwala na meron pang mga apostol na magdadagdag ng Word of God, ng canon, magdadagdag ng canonical Word of God, either verbal or non-verbal, wala nang ganon. So, wala na mga canonical people. Kada canonical gifts, wala na yun. So, partial cessationist ako. Pero continuationist ako kasi naniniwala pa rin ako na mayroong mga apostolic equippers, prophetic equippers, tapos yun na, yung mga pastoral, evangelist equippers, pastor, teacher equippers. Diba? Niwala ako dyan. Word of knowledge, word of wisdom. In about 10 miles, take exit 403A toward Los Baños and Fresno. Word of knowledge, word of wisdom, ano pa ba? Mga discerning of spirits, gifts of healing, working of miracles. Naniniwala pa rin ako dyan. Mga spectacular gifts na tinatawag, extraordinary gifts, supernatural. So anyway, parang predominantly mga predominantly ang nag-hold ng post-millennialism, millennialism, cessationism, tsaka yung dispensational theology talaga. Ayan, yung amillennialism, nabanggit ko na, amillennialism, cessation, masama talaga yung post-millennialism, talagang maga talaga yon. Ngayon, may mga hindi maga, yung mga hindi maga, pero silent. Ano sila? Hindi sila, tahimik sila. Hindi sila nakikialam sa politika. Tapos magsasabi pa, sawang-sawa na kami sa politika. We want the word of God. Hipokrito. Di ba? Actually, compliant sila, complicit. Kung hindi man compliant, complicit. Kung hindi complicit, compliant. Minsan, mix ko na yung meaning, anong kaibahan ng dalawang yan eh. Basta yung isa, nakikikooperate talaga, tumutulong talaga, talagang guilty siya na directly involved siya sa kasamaan. Yung isa naman, hindi siya directly involved pero tahimik siya, pinapabayaan niya. So ibig sabihin, gusto niya. Pero ayaw niya na siyang gumawa ng kasalanan, pinapabayaan niyang iba ang gumawa ng kasamaan. So yun nga, nung pinapatay, genocide yung mga Native Americans, may mga complicit na talagang kasali sila sa mga nang-enslave, nang aabuso ng mga itim, nag-genocide ng mga native, kasama sila, complicit sila. Yung iba naman, compliant lang, hindi sila complicit, hindi sila directly involved, pero indirectly involved sila kasi wala silang ginagawa eh. Hindi nila rini-rebuke ang kasamaan. So anyway, ayun ang problema nila mga kapatid. So ngayon, shoot. Sorry. May mga hindi pwede, di ba? Nakikita mo yung wicked tenants, yung mga totoong mananampalataya ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Kasi kung hindi ka mananampalataya, hindi ka susunod. Kung hindi ka susunod, hindi ka mananampalataya. Magkasaya. Kaya ang believer, disciple yan. Ang disciple, believer yan, di ba? They are the same. Two sides of the same coin. Two sides of the same coin sila. So ngayon mga kapatid, etong mga compliant, mga silent, ayan, mga amillennial. Hindi lahat pero marami sa kanila amillennial, saka cessationist, tapos yung mga dispensationalist. Ayan na. Compliant sila. Pero mahirap doon sa dispensationalism. Kasi yung ano ba yung tawag doon? Christian, quote-unquote na naman. Quote-unquote Christian Zionism. Dispensational yan. So yung mga dispensational na Christian Zionist, quote-unquote Christian, pero questionable sila. Questionable pagka-Christian nila. Kailangan talaga na yung Israel, kasi dispensational sila, babalik ka mga Hudyo lahat sa Israel, magtatatag sila ngayon ng templo. So magkakagiyera ngayon yung mga Muslim tsaka yung mga Hudyo. Mali po yun. Mali yun. Kasi ang New Jerusalem, si Jesus na.
Ang New Israel, si Jesus na. Oh, wala nang ganon. Hindi maganda. So kaya ngayon, nangyayari, I stand with Israel, pero gusto nila maubos sa mga Palestinians. So, genocide. Mga fake Christian yon, mga hypocritical Christian yan. Oh, yan ang mga mali sa doktrina, mga distortion, wicked, evil distortion of the theology, of the dogma, of the doctrines of the Bible. Keep Kaya right toward kailangan Gilroy, then Turn left onto Henry Miller Avenue. Kaya kailangan natin ng New Reformation. Pero yun nga, mas gusto kong tawagin na Reconstruction. New Reconstruction. Kasi nga, misyonero ako dito. Mas nagre-resonate yon sa mga itim, sa mga Latina, Latinx, Latino, Mexican. Diba? So, gusto ko yung Reconstruction. Kailangan ng Reconstruction na naman. O, kung gusto niyo, the New Reformation, ako Reconstruction. Basta pag sinabi kong New Reconstruction, turn left onto Henry Miller Avenue. pag sinabi kong New Reconstruction, ang ibig sabihin noon, New Reformation ng theology, ng evangelical theology, mga kapatid. Pero yun nga, salamat sa Diyos, nag-provide siya ng, by God's grace, Lausanne Covenant. Ayan, dyan tayo, magkasama tayo sa Lausanne Covenant. Okay? Pero yun nga, kailangan natin ngayon ng bagong hermeneutics. Kailangan natin ng new reconstruction of in 9.2 miles. Turn right onto Texas Avenue. biblical evangelical hermeneutics. Okay, biblical evangelical hermeneutics. Saka biblical exegetical systematic theology. Tapos historical theology, kailangan din ng new reconstruction. Historical theology, kailangan din ng new reconstruction. Church history, marami tayong trabaho. Kailangan natin gawin ito, mga kapatid. Pero ngayon, eto ngayon, I am believing na magkakaroon, hindi man overwhelming, pero significant, a good harvest. Maski na kaunti, masaya na ako. 100 lang, pwede na. Mga itim na maboborn again talaga. At madidisciple talaga sila. At talaga namang magiging mga scholars din sila. At magsusulat sila. Kailangan mga bagong pelikula, mga new movies, mga bagong mga libro, mga theology books, mga inspirational books, na new reconstruction na siya. New reconstruction siya. Diba? Oh, mas maganda yun kasi yung Reformation sa mga ano yun eh, sa mga puti yun eh. Karamihan sa kanila capital letter P na puti. Yung New Reconstruction, ayan, para sa mga kapatid natin, mga itim yan. Para sa atin yan. Mga decolor. Ayan, pang decolor. Okay, so please pray for me. Pagod na ako, kanina pa, gusto ko tumigil, pero tinuloy-tuloy ko talaga. Mga kapatid, sana maintindihan ninyo, sana pag-aralan ninyo ito kasi napaka-importante nito. Yung empire. Si Jesus, pinanganak siya, Roman Empire. Ito palang mga capital letter, P na puti, mga empire pa rin itong mga to kasi namana pa nila yan. Mula sa mga Grego, sa mga Romano, hanggang napunta sa mga Anglo, hanggang sa naging napadpad sila, sinakop nila at rinansak nila ang etong Amerika, genocide ang mga native, genocide ang ibang mga decolor, inalipin ang mga itim, etc., 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 etc. Panginoon, salamat po. The same prayer, God. Ano ba naman, yun lang. We surrender all. Salamat sa ginagawa mo. Ito talaga, repentance po talaga ito. Repentance ito, reconstruction. Restoration, reconstruction. Fulfillment din. Fulfillment. Salamat po, Panginoon.
Napakabuti niyo. Salamat sa inyong kapangyarihan. Salamat for the blood of Jesus, for the Holy Spirit, for the Word of God, for the church, mga repentant church, mga repentant Christians. Tulungan niyo po kami na mag-aral ng Bible, mag-meditate ng Bible, saka ng theology, at i-guide mo kami sa iyong mga katotohanan. Proteksyonan mo kami by the blood of Jesus to the Holy Spirit and through the angels and through one another against sa mga masasama. Deliver us from the evil. Give us this day our daily bread. Mag-provide ka para sa amin. Ang pinaka-importanting prayer, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Umusad ang iyong kaharian. Lumaganap ang iyong kaharian dito sa lupa, katulad ng sa langit, at matupad ang iyong kalooban dito sa lupa, katulad ng sa langit. Help us, Holy Spirit, to be holy. To be holy. Wash us, cleanse us, baptize us with yourself every day. Fill us with the Holy Spirit every day. Cleanse us, wash us by the Holy Spirit every day. Make us more and more like Jesus. Tulungan nyo kami, Lord, to share Jesus to as many people as we can. Turn right. All over the world, Panginoon. Tulungan nyo po kami to share Jesus. To disciple people. In a quarter mile, Turn right onto Volta Road. To disciple people as many as we can. And then to disciple all the nations. To plant repentant churches. To plant repentant churches. Salamat po ng maraming Panginoon. You are so worthy to be turn right onto Volta Road. Road. You are so worthy to be praised, oh God. Salamat po ng maraming. And inialay lang namin patuloy In about sa iyo. 2.5 Miles. Turn right onto Badger Flat Road. Tulungan niyo po kami. And etong Amerika, iligtas niyo po sa mga masasama. Iligtas niyo po sa mga capital letter P na mga puti. Marami sana maligtas sa kanila mga capital letter P na mga puti. At lalong mas marami ang mga itim, ang mga natibo, ang mga Meksikano, ang mga Latina, Latinx, Latino na mga maliligtas. Maliligtas, Panginoon. Oh Lord God Almighty. Salamat po. Anoint us. Again, kung meron pong nanonood na feel that person, na nakikinig, nag-take notes, feel that person with the Holy Spirit. Anoint that person. And help that person, Lord, to share Jesus, to disciple people, and to help plant repentant churches sa kanilang lokalidad at sa kanilang probinsya at sa kanilang rehiyon at sa kanilang isla at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salamat po. Father, we just give you praise. Lord God Almighty, paramihin niyo po ang mga repentant churches dito sa Amerika. Paramihin niyo po ang mga repentant churches. And ako po specifically, provide for my needs and help me to share Jesus to as many as people as we can, and help me to disciple people more and more. And magkaroon ako ng Bible study. Magkaroon ako ng repentant Bible study. Salamat po, Panginoon. O Reconstruction Bible Study. Thank you, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name, amen and amen. Alright, mga kapatid. Babay na sa inyo. I love you all.